Ayun, magandang araw. Panibagong araw na naman at panibagong reaksyon, ano? Meron tayong video bibigyan na naman ng reaksyon. Pero ngayon, mga ka-react, panunurin natin yung video ni Sir Mike Abby, no? Meron kasi siyang magandang reaksyon dun sa impeachment ni Sara na nadidelay hanggang ngayon. Hindi pa malaman kung ano talaga ang kung magpapatinag ba si Escudero o hindi, no? Sige mga karyak, sisimulan na natin, ano? Dalawa po sa article of impeachment ang talagang tinututukang mabuti nitong si Congressman Joel Chua, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso, na member ng 11 prosecutor kung sa oras na magsimula ang trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dalawang ito ay ang bank account at saka po tinatawag na yung Statement of Asset Liabilities o SALN. Okay? Inamin na rin po ni Congressman Chua na itong tagal at nabibiting trial, posibleng may matamper daw or magkaroon ng problema yung kanilang mga dokumento na ebidensya laban sa Vice President. At yung kanilang mga testigo, napakahalaga ng testigo na magpapatunay doon sa article of impeachment, baka daw ma-impluensyahan, baka matakot, o baka magbago. Yan ang pinangangambahan nila. Ito kasing dalawang issue na tingin ni Congressman Chua ay malakas. Ito yung bank account na di umano mayroong malaking pera na hindi malaman kung saan galing. Yan ang gusto nilang patunayan. At ito ay meron ng initial na hawak sila o may hawak ng mga dokumento, may mga bank record. Sana naman huwag mangyari na baka matamper dito, baka ma-delete yan, kung ano man, pero mukhang pagkaho bank record, hindi basta-basta nawawala. Yun namang Statement of Asset and Liabilities, alam nyo yung SALN, naduduktor kasi yan. Pag meron kang kasapakat sa gobyerno, kung saan nagpapile ng Statement of Asset, Liabilities and Network, yan ay pwedeng palakihin, pwedeng paliitin, pwedeng baguhin ng date, pwedeng nagagawa ng paraan nila yan. Yan ang pinangangambahan ngayon ng isa sa mga prosecutor na malakas na ebidensya. Kasi yung SALN, mga kaibigan, doon sa hindi alam kung ano ibig sabihin ng SALN, yan po yung pagdideklara ng isang public official, government official, appointed, karero, basta ikaw nasa gobyerno. Every year, magdideklara ka doon sa SALN mo ng iyong mga asset. Lahat ng asset mo, bahay, kotse, iba pang ari-arian mo, dito at sa abroad, dito at sa probinsya, kailangan mong ilagay dyan, pati cash mo sa bangko at iba pa. Basta asset ko. Pag hindi mo idineklara yan, pwede kang kasuhan dyan. Kung halimbawa naman ay meron kang mga asset, meron kang tinatagong kayamanan, dahil hindi mo nga ilagay sa Statement of Asset and Liabilities Network, pwede ka rin kasuhan. Kaya yan po ay mandatory ginagawa ng isang government official ang pagpapile ng SALN every year. Doon po sa nakitang record ng mga prosecutor, meron silang nakita rong may problema. Mukhang hindi sila naniniwala na ganun lang ang asset nitong Vice President. Okay. Doon sa bank record, nauna lang sinabi ni dating Senator Trillanes na merong mahigit 2 bilyon peso na joint account ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Yan ay nakuha na. Kaya lang yung record nasa bangko. Ibig sabihin yung original. Pero may kopya ko. At napatunayan dahil ilang beses yata naghulog dyan, tinanggap ng account, nakapangalan sa mag-ama, yung initial na deposit na sinubukang gawan or subukan kung okay pa yung bank account. Ay napatunayan. So, siyempre, ang mga bangko, may-ari niyan, private bank, pwede lang itago yan, pwede ano, pero yun ang pinangangambahan nila. Dalawa ito sa mabigat na kanilang sinasabi. Doon kasi sa ibang issue, kasi pito nga yan, yung graft in corruption, sa DepEd, yung suhulan ng 50,000 each bawat opisyal ng DepEd, hindi yun mabubura eh. Kasi may mga testigo sila ron.
yung pagdududa ko saan ginamit ang confidential fund, intelligence fund, may dokumento rin, may record din sa COA, hindi mawawala yun. Kung sino ang tumanggap ng pera base doon sa acknowledgement receipt. Yung Mary Grace Peatos, saka yung Kokoy Kiko, Kokoy Villamin at iba pa. At yung record ng Philippine Statistics Authority na walang Pilipino na birth certificate na ganun tao, marriage contract o kaya ay death certificate. So parang ghost employees. Wala talaga eh. Yun, hawak nila yun. Na sinabi ni Congressman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas Province, na matibay sa kanyang paniniwala ang confidential pa na hindi ma-justify, hindi may papaliwanag ni Sara sa trial. Kaya doon daw pwedeng maging guilty si Sara. Okay? Doon pa lang yan. Ito po yung article of impeachment. So, yun ang pinangangambahan ng mga prosecutor na baka magbago ito. Balikan ko lang yung salin. Yung kasing salin po government lang po ang may hawak niyan na pwede nilang madoktor-doktor talaga yan. Okay? Yung mga bank account naman, bank manager or mga ang may hawak niyan, maliban lang kung siyempre may record ang central bank, hindi nila pwedeng itago. Pero lahat yan isusomon, papatawag ng impeachment court pag tinatraya. Yan yung kaso ni Sara Duterte. At yan din ang posibleng pinangangambahan, kinatatakutan ng Team Duterte. Kasi pag yan po ay lumabas na saan galing ang malaking volume ng pera, tapos hindi halimbawa, hindi nakadeklara sa salin, may problema na. Pag napatunayan na maraming pera, tapos hindi nakasali doon sa Statement of Asset and Liabilities na kung ilang taon, halimbawa 2 taon, 3 taon, halos magtatatlong taon na. Dahil 2022 nahalal bilang pangalawang Pangulo si Sara at na-appoint bilang DepEd Secretary. Yun po yung nakikita nilang maaaring problema talaga. Marami na sumabit yan. Iba si Corona, dating Chief Justice. Ilan dahilan kung bakit siya natanggal. Dahil yung kanyang kayamanan umano wala sa salin. Naging dahilan yun. At yung iba pa. Mabigat na dokumento at obligasyon ng government official ang Statement of Asset and Liabilities. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, baka binabaliwala po niyo yan. Ako ay may problema kayo. Kasi yan ay obligasyong gawin ninyo. Pag wala niyan, pwede kayong kasuhan. Yun po yun. Ganun ang dating Okay? So, tingnan natin. So, yung dalawang nabanggit natin, plus yung sinabi ng ni Luistro, si Congresswoman Luistro, tungkol dun sa issue ng confidential fund, ay may problema. Kaya ngayon, ang analysis ng mga ibang sektor na naniniwala na dapat ngayon na mag-trial, habang nadidelay ito, habang wala ito, baka nagagawa ng paraan ng kampo ng mga tagapagtanggol ni Duterte na maayos yung mga dokumentong yan. Yan din ang pinangangambahan ng prosecutor. Inamin na doon sa unang video ng nakaraan, linggo lang, sinabi ko na pinakarinig ko sa inyo ang boses ni yung statement ni Congressman Chowa. Ngayon, mula noong matapos at may dala nila ang article of impeachment sa Senado, matibay na kanilang ebidensya. Until now, nakaready na sila. Ngayon, kung tatagal ito, anything can happen, baka nga daw mahirapang makumbisi yung testigo at yung mga dokumento ay magkaroon ng problema, mas mahirapan. So, sino ngayon ang may problema? Hindi magkakasisihan. Pag nagkaroon ng problema ang testigo at ebidensya, dahil sa tagal ng trial, ang masisisi ay Senado. O, di ba? Kasi ang paniniwala ng prosecutor mabigat, kahit yung mga private lawyer, mabigat yung ebidensya. Kaya nga, pumapabor sa Defense Council ang pagkadelay nito. At argabyado rin ang mamayang Pilipino na siya may-ari ng pera na naghahanap ng hustisya, katarungan. Saan nga ba dinala at sinong gumamit? Saan napunta ang 612 million pesos? Confidential pa ng pangalawang Pangulo at dating DepEd Secretary. Please like and share. Dalawa po sa article of impeachment ang talagang tinututukang mabuti nito si Congressman Joel. Ayun mga karyak, narinig natin si Sir Mike Aby at isa siya sa mga magagaling na komentaryo.
Subscribe nyo na lang po siya sa kanyang channel, no? Mayroon din siyang YouTube channel. At yung sinasabi nga ni Sir Mike tungkol sa impeachment ni Sara na pinapatagal hanggang ngayon at hindi nga nila malaman at matigas pa rin sa paninindigan si SP, no, Escudero, para simulan yung kanyang trial ni Inday Sara. Ngayon may yung pinangangambahan nila na baka matampered yung mga ebidensya. Ito pa mga karyak, no, talagang ito ay nalaman na itong si Attorney Pua, dating ni Inday Sara sa DepEd dati, isa sa mga sekretary niya ba to o sa tauhan niya to nung bago siya mag-resign, at nung iniimbestigahan na nga sila sa Congress ay bigla itong nag-resign, ano, para hindi na matanong sa mga ano. Ngayon kasi balak sana ng Congress na ito yata si Mr. Pua ay kukunin yata ang witness. Kaso ang ginawa ngayon ng kampo ni Sara ay parang kinukuha pa siya sa party na magiging team ng kanyang mga abogado, mga defense lawyer niya. Parang kinuha ito si Pua. So parang natunugan nila na ang balak ng Congress ay kukunin itong isang witness, no, para magsalita tungkol kay Sara. At ito na nga, naunahan na sila ni Sara. Kinuha na ito sa defense team ni Sara. So siguro naman mga karyak, malinaw yung ating napanood, no, mga sinasabi ni Mike Abby, at hanggang doon na lang yung aking paliwanag. Magaling yung paliwanag ni Mike Abby. So salamat mga karyak, like na lang at subscribe sa aking channel. Maiksi ba yun? Mahaba na ngayon na niya, no?